Oh, ano Sige. nangyari? Ano nangyari? Ano? Ano nangyari? Siguro, bigla kasing dumating sa punto na natanong ko talaga ang sarili ko na, na ito talaga, kung yung iglesyang inaliban ko, ito ba talaga ang totoo? At isa pa, palagi po ako nanonood sa punto por punto at sa lisik din ako sa mga history. Yun, nalaman ko yung, yung, yung Roman Catholic Church. Kasi wala naman talagang ibang reliyon na nag-exist during first century. Hindi ang Roman Catholic Church na talaga. Kaya naisip ko na malis ako sa Fort Watts. Kasi inuusig ko yung mga aral ng Katoliko. Dami ako inuusig sa Katoliko. Parang nahihiya ako nung una. Kasi parang wala akong mukha na iharap ba dahil sa pag-usig ko. Pero hindi ko tinitingnan yung mga nagawa ko noon. Importante, nakabalik na ako sa iglesia na itinayo talaga ng ating Panginoon. Matapos ang mainit na pagkipagtalakayan niya sa mga kasama tungkol sa binyag ng sanggol, ngayon siya ay ganap na bumalik sa simbahang Katoliko dahil dating siyang Katoliko, natangay lang sa born again. Sabay-sabay natin siyang i-welcome. Samahan ninyo ako. Purihin ang Diyos, kumusta? Itong iyong lingkod, Brad Windel Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At kung bago lang kayo sa ating channel, inaniyahan natin na magikayat sa ating mga kapatid na Katolikong magsubaybay, magtanong tulad nitong Fort Watts na born again. Huwag kalimutang mag-like, huwag kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang, at pindutin ang bell button para updated kayo at mag-comment, mga kapatid, sa ating talakayan. So welcome sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. Ito po'y patunay, mga kapatid, na hindi lahat sa pumasok sa Zoom nagtanong makipagdebate, kundi meron ding naghahanap ng katotohanan tulad ni Bro Ryan. Kaya nagulat nga si Bro Jando. Ano nangyari sa iyo, bro? Ako yun bro. Pasensya na po bro noon kasi parang nakakulitan ka ba, pero naamin ko Bro, naman talaga pakita na mo nga ulit yung mukha mo, bro, para makita namin. Oo. Pakita mo, bro. kita mo bro. Nakita mo Oh, bro? ano Sige. nangyari? Ano nangyari? Ano? Ano nangyari? Yung mainit pakipagtalakayan tungkol sa binyag ng sanggol. Bakit Katoliko na ngayon? Excited ako marinig yung kanyang testimony. Sige, Brother Ryan, go ahead. Bago natin kay Bro Ryan, Bro Jando, shout out pala kay Kuya Christian Yuan. Nagpa-shout out ang ating kasamahan, Bro Jando, sabi niya, Shawi, Uncle Junri Shawi. Shout out. Sige, go ahead, Brother Ryan. Ano po, magandang gabi po sa inyong lahat. Lalo na po sa mga Mahina, bro. programang punto-punto. Mahina yung signal niya, mahina yung mic. Pwede siguro wala na lang na ano, walang video. Sige, try. Narinig niyo po? Sige bro, try mo magsalita bro, tapos ilapit mo ng kaunti yung mic mo bro, kasi medyo mahina. Ito, narinig na po. Yes, klaro bro. Una po, magandang gabi po sa inyong lahat. Lalo na po sa mga host dito sa programang Punto por Punto. At unang-una po ay hindi po ako ng
Pasensya dahil sa noon ay pinakontra ko kasi yung aral ng Katoliko eh. Dati na po akong pumapasok sa dito at discussion ko na rin si Brother Janto. Naalala niyo po, Brother Janto? Sige bro, go ahead. Naalala niyo po nung nakipag-discussion po ako sa inyo. Ako po yung isang protestante noon, yung 64 watts. Yung? Ako po yung dating nakipag-discussion kay Brother Jando. Yung dating protestante po, yung sa PNCC 4 watts. Siya yung dating nakatalakayan ko? O ako po yung Brother Jando, yung naalala niyo ba yung PNCC 4 watts? Asan doon? Yung sa fourth watch? Fourth watch, bro. Yung sa Binyag. Oo. Ikaw ba yon? Opo. O ako Ay, yun bro. sa Binyag. Bata o Binyag. Siya yung nakatalakayan ko nga, yung fourth watch nga. Fourth watch, bro. Siya yun. Anong nangyari? Okay na. Ano nangyari sa'yo bro? Ako yun bro. Pasensya na po bro noon kasi parang nakakulitan ka ba pero naamin ko Bro, pakita mo nga ulit yung mukha mo, bro, para makita namin. Oo. Pakita mo, bro. Kita mo bro. Nakita mo Oh. bro? Okay. Ano nangyari? Ba't, ano nangyari? Bro, bigla kasing dumating sa punto na natanong ko talaga ang sarili ko na ito talaga kung yung iglesyang inaniban ko, ito ba talaga ang totoo? Parang ang dami ng mga katanungan sa sarili ko. At isa pa palagi po ako nanonood sa punto por punto at saka mga katuruan sa Katoliko. Parang yung kaisipan ko parang nag-iba. At isa pa, nagsaliksik din ako eh. Nawala. Pakinggan ko. Narinig niyo po? Lagyan ko ni Edsa para marinig ko. Go ahead bro. Dumating talaga bro eh sa punto na nasabi ko sa sarili ko ba na itong iglesia na inaniban ko, ito ba talaga ang totoo? Sa amin kasi parang nakabatay lang talaga kami sa Bible eh. Nakabatay lang kami sa Bible. Ang katotohanan, binasa ko po yung Mateo 16:8. Parang inunawa ko ba na si Kristo nagpanukala na magtayo siya ng iglesia. Pero yung sinabi, isa lang po, isa lang iglesia, hindi marami. Kaya paisip ko kung ano ba talaga ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Nagkalisik din ako sa mga history. Yun, nalaman ko yung yung Roman Catholic Church. Kasi wala naman talagang ibang reliyon na nag-exist during first century. Hindi ang Roman Catholic Church na talaga. Kaya naisip ko na malis ako sa Fort Watts. Ayun, pero bago po ako na umalis sa Fort Watts, pero may pinagdaanan din ako doon eh. Pinagdaanan din ako kasi aminin ko sa iyo bro. Narinig mo bro? Narinig? Oh, naririnig kita. Talagang pinapakinggan talaga kita. Naglalagay lang ako ng headset para marinig kita. Ano ba nangyari? Yun. Okay. Okay, bro. Sa bro. Hindi pa ako lumabas sa dati kong reliyon. Pinagdaanan din ako doon. Totoo lang bro. Pinalayas din ako sa church na
Nalayas ako dahil nung araw na yun, umalis ako. Nagpaalam ako sa pastor namin ba, tapos umuwi muna ako. Tapos, tapos, yung kasamahan ko, nag-chat sa akin na hindi na daw ako pwede makabalik sa church. Kasi, tanong ko yung sarili ko, ano kung kasalanan ko? Bakit hindi na ako makabalik? So, nalaman ko na ako pala ang pinagbintangan na nagkuha ng pera. So, bakit ako ang nagkuha ng pera? Kung umalis na ako, wala nga akong pera, tapos ako ang nagkuha ng pera. Eh, ayun, katapos doon, hindi ako umalis. Patuloy pa rin akong nagsisimba. Kahit yung tingin sa mga tao sa akin, para marumi na, okay lang. Basta ako, simba na simba lang. Pero, dumating ang araw na nag-share din ako ng salita ng Diyos sa pamagitan ng social media. So, mayroong mga kapatira na tumututol sa akin na bakit daw ako nangangaral ng salita ng Diyos, wala naman akong authority. At isa pa, hindi pa daw ako pinapatawad sa pastor namin na nanguna. Isa, isa yun sa doktrina namin. Kung mayroong kakasalanan, dapat maghingi ka ng patawaran para patawad ka. Pwede ka na mangaral ng salita ng Diyos. Kaya yun, tututol siya. Kaya, doon, simula doon, hindi naman ako nagtanim ng galit sa kanila. Bigla lang talagang dumating sa punto na yung sarili ko, tinanong ko kung itong iglesia na nanitan ko, ito ba talaga ang totoo? Kasi minsan na rin ako na nag-limit na yung panaginip ko parang judgment eh. Yung habang nakatingin lang ako, tapos nakita ko yung mga iba't ibang lahi, malaki at mga bata nakaharap sa yung nasa harapan hindi ko nakita kasi nakatingin lang ako. Pagising ko parang natanong sila parang may ibig sabihin kaya tinanong ko sa mga pastor namin kung anong ibig sabihin nito. Kasi nanaginip kasi ako ng ganito. Ano ba ibig sabihin? Hindi ako nasama sa pili ng mga kasi sa panaginip ko parang may kinuha eh. Parang may kinuha dun sa mga anghel yata yun. Kinuha yung ako, nakatingin lang ako. Nakatingin lang ako doon. Kaya tinanong ko sa mga pastor namin kung ano pang ibig sabihin nito. Sabi nila nga, pagputihin pa daw yung paglilingkod ko. Yan, malapit na daw ang rapture. Kasi yung rapture, isa rin sa doktrina namin yan. Yan, yan talaga pinahawakan namin yung rapture eh. Yung rapture, pero nasa ko sa bigla kasi yung araw lang lang yung rapture, parang sinalin tulad talaga sa panahon ni Noe. Kasi kung anong panahon ni Noe, ganun din ang pagbalik ng tao. Kung bagusahin mo ang unang Tesalonica 4:16-17 man yata yun. Yung mga yung mga tapat na naglingkod sa Panginoon, inaagaw. Tapos, yung mga natira, sila yung parusahan pagdating ng tribulation. Sinasabi nila, kung anong panahon ni Noe, ganun din ang pagbalik ng tao. So, in short, tulad nila yung pagbalik ng tao sa panahon ni Noe. Pero kung babasahin natin ang Biblia, panahon ni Noe, ang natangay yung mga masamang tao. Mga masamang tao yung natangay sa baha. Diba kung inalintulad nila ang pagbalik ng tao sa panahon ni Noe, dapat yung mga inagaw, dapat yung mga masama. Parang yung konsepto nila sa rapture, parang nagkakontrahan ba? Nagkakontrahan. Tapos, ang dami pang tanong ko sa sarili ko. Isa pa, Hello?
Kung tutuusin po, kung tutuusin lang, yung founder namin, parang, parang hindi si Kristo, parang tao lang ba? Kasi siya ang nagtatag eh. Siya ang nagtatag. Tapos, balikan mo ang kasaysayan, halos lahat ng mga standard referees pumapabor sa Roman Catholic. Kaya, kaya Aaron, kaya yun, naisipan ko na, marap ako sa isa ko na parang, debater din ba, yung kasi yata ni Father Darwin, ano, kilala mo yata yung brother dyan do, si Clyde, Clyde ano, Gitgano o ng kilala mo yan Cebu. bro? Oo, opo, opo. Oo, kilala ko yan. Napunta yan dito. Uh, kasi dati yan, dinadebate ko yan siya eh, sa parang discussion yun ba, sa Tukol, ganyan. Kung tutusin nga eh, yung, yung paglipat ko ulit sa Katoliko, parang nahihiya ako eh, kasi inuusi ko yung mga aral ng Katoliko. Dami akong inuusi sa Katoliko. Parang nahihiya ako nung una. Kasi parang wala akong mukha na iharap ba dahil sa pagpusikon ko. Pero hindi ko tinitingnan yung mga nagawa ko noon importante. Nakabalik na ako sa iglesia na itinayo talaga ng ating Panginoon. Kaya ayun, nagpagkita ako kay Brother Clyde. Ayun, nagpaturo ako sa kanya. Parang binabago sabihan ako. Ito, ganyan. Mas lalong na lalo bang tumatag yung kalooban ko. At isa pa, nung bumalik ako sa pagiging Katoliko, parang yung sarili ko, parang makatulog na ako mahindi kasi noong una hindi ako makatulog na mahindi. Parang daming isip ko eh. Isip ko kasi baka bukas hindi na ako bukas hindi na ako magising. Nag-isya ko, hindi pa ako, nag-isya naliban ko, hindi pa ako sigurado na ito ba talaga ang totoo. Parang hindi ako payapa ba habang natutulog. Pero nung bumalik ako sa pagiging Katoliko, ayun, yung sarili ko parang payapa na parang yung pagtulog ko, parang okay na, parang mahimbing na ba, parang anxious, yung komportable ka na ba? Yung parang alam mo na ito ay nasa tunay ka na ng iglesia, pero bumalik ako sa aking Katoliko, parang pang-apat na yata yung pagsimba ko, tapos hindi na ako naka, nakakalawat. Kasi hindi pa kasi ako nakakampisal eh. Pisal. Kasi gusto ko sana makalawat, pero nabasa ko kasi sa Bible eh. Yung kumakain sa katawan ni Kristo, hindi karapat-dapat, nagkakasala sa kanyang katawan. Kaya hindi pa ako nagkalawat kasi hindi pa ako humingi ng kuwan eh. Parang hindi pa ako nagakumpisal ba? Hindi pa ako nakakumpisal. Kaya gusto ko na sana magkumpisal para every Sunday, hindi na akong kakain ng katawan ni Kristo. Ano po ang maipapayo mo sa akin, Brother Janjo? Una ko muna pasalitain si Brother Angel. Brother Angel, ano daw ang may papayo natin sa kanya, Brother Angel? Ikaw muna mauna. Bro, tanong ko lang, ikaw ba yung nagtanong dati doon sa binyag na bata dito na sinasabi mong bawal binyagan ng bata? O, siya yun. Ayun. Tapos tinanong kita anong edad ba dapat, tapos di ka makasagot. Ito ba eh. Tinanong kita, di ba? Unang-una may nakalagay bang bawal? Tapos sabi mo, wala. O sige, biblical kayo. Tapos tinanong kita, bawal lang bata. Okay, so biblical kayo. Ano nakalagay sa Biblia? Anong edad?
Tapos sabi mo, to be honest, wala po nakalagay. O sabi ko, di ba, lumayas ka dyan. Kala ko ba, biblical, kontra-kontra. So anyway, salamat sa Diyos. Praise the Lord. At natauhang ka, kapatid. Number one is yung ano mo, sabi mo nga, na yung dun sa ano mo, yung saan ba yung founder, talagang dun pa lang, kabahan na kayo lahat ng mga sulputang sekta dun sa founder nyo. Ang founder, the built by Jesus Christ ay walang iba kundi ang Roman Catholic Church. So kung nasa labas ka, ang sabi niya sa aklat ng Epeso, ang iglesia ang ililigtas ko. Ang problema sa inyo mga sulputan, mga nakikinig, wala kayo dun sa iglesia tinatag niya. No? Napaka-importante nun. Unahin nyo lahat ng mga nakikinig ngayon. Unahin nyo yung founder. Kaya nga founder foundation, yun yung pinaka-foundation. Bago po kayo makinig sa mga mali-maling aral, founder muna. Dahil yun ang ililigtas ni Jesus pagdating niya, ang iglesia niya, ang ililigtas niya. Kung nasa labas ka, paano ka maliligtas? Di po ba? So, isa yun. Ngayon, anong ginawa mo, kapatid? Anong ginawa mo? Sabi mo, katoliko ka na. Paano ka naging katoliko kung hindi ka ba nabinyagan at nakatikais? Brother Angel, ang sabi niya, gusto niyang mangumpisal. Pero para makatanggap siya ng ng body of Christ, pero ang hinihingi niya ngayon is payo kung ano ang kailangan niyang gawin para tuluyan na siya makabalik. Hindi, ang sabi niya, bro, katoliko na ako. Sabi niya, sabi niya, bago ko nahihiya nga ako Sabi niya, ewan ko, binanggit mo ba yon? Katoliko ka na ba? Kasi kung katoliko ka na, bro, may proseso yon, katikisim at kumpisal. Oh. Oo, Ang pero tanong, kasi dati na kasi ang katoliko ko lumipat lang ako. okay. So, apostasy. So nabinyagan kang Katoliko, bro? Binyagan siyang Bro. katoliko. Ito kasi ako Okay. Nalipat ako kasi wala pa akong alam sa Bible noon nadanilan ko ba? Ganyan. Okay. So, yun na yun. Isang binyagan lang, bro. Yung binyag mo sa Fort Watts, walang kwenta po yun. Yes. So, ganito yung gawin mo, kapatid. Wag ka muna magsubo ng hostya. Yes, you can go to mass, you can go to church. Listen to the word of God lang. Gandun lang po tayo, kapatid. Walang communion. You confess. Sabihin mo lahat ng mga mag-general confession ka, kapatid. Simple lang naman. Mag-general confession ka at sabihin mo yung nangyari at baka ipapaano sa'yo yung professions of faith natin uli, yung pananampalataya. Kailangan tanggapin mo uli yon. Magkumpisal ka, kapatid, apostasy yun, mortal sin yun kasi tumalikod ka. So apostasy, heresy, ang dami po nung kasalanan na nagawa nyo, no? Lalo na yung paglapastangan, infidelity of the true church. Sabihin nyo lahat yan sa pare, pera pa yung ibang deadly sin, pera pa yung may ibang mag-general confession po kayo and then itanong mo kay Father kung anong gagawin nyo pa, kung kailangan nyo ba yung pronounce yung faith nyo uli, yung professions of faith, yung I believe in God, the Father Almighty, kailangan yun, ma-pronounce mo uli yun. And then that's it, kasi binyagan ka na, kapatid. Isang beses lang mabinyagan tao. So wala kang ibang gagawin kundi just confess and tell all your sins, yung apostasy, pagtalikod mo, lahat-lahat yan, general confession to the priest. And then okay ka na po doon, kapatid. Salamat po, brother. Okay, salamat sa Diyos po. Welcome back po. Okay, thank you sa iyo Thank you sa iyo, Brother Seton, no? At siya ay namulatan ng dahil sa talakayan. Okay, thank you sa iyo, Brother Seton. And then may tawagan muna ako, no, kung kaya kong tawagan ito. Thank you sa iyo, Brother Seton. And then yung payo ni Brother Angel, sundin mo lang 'yun. Thank you. 'Yun. So, lipat naman ako ngayon sa yung sa akin dati nag-confess lang ako. Napunta kasi ako sa Seventh-day Adventist at naging debater ng Seventh-day Adventist. Nang nakaharap ako ng CFD, Brother Wendell Talibong, ako'y nabalik, no?
hindi ako na ano niya na convert na, pero yung ebidensya ang nagpa-convert sa akin. Ang lakas ng ebidensya na ang founder ng Catholic, Jesus Christ. Iba nag-attempt na sabihin nila na si ano daw Emperor Constantine, pero walang napapatunayan mula noon hanggang ngayon. Welcome kapatid sa pagbalik sa tunay na iglesia. Maraming salamat at pampanalangin ni Father Ricarte, isang exorcist. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus, from the top of our heads down to the very soles of our feet. Let His blood penetrate the very marrow of our bones, to cleanse us from any entanglement from whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercession. Anoint us with the gifts of the Holy Spirit, and repress our body, soul, and spirit. And with the sign of your holy cross, drive away all evil spirits from us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you, protect you from all evil, and deliver you from all sickness. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.